Guys, napaka-importante po ng topic natin ngayon at napakadami ko pong nababasa sa comment section regarding sa problema sa payout. Sa mga baguhan pa lang, ituturo ko po sa inyo ngayon ang tamang pag-fill up ng payout account para walang maging problema sa sahod ninyo in future. At syempre sa monetization tools na din. Maaaring kaya naka-on hold pa rin ang payout ninyo ay baka may mali sa pinil-upan ninyong payout account. Panoorin niyo po ito at alam ko na malaki ang maitutulong nito sa inyo. Sundin niyo lang po guys ang step by step na tutorial na ito. Watch this guys. Para naman sa mga first timer sa pag-set up ng payout account, as your guide, sundin nyo lang po ang ginawa ko dito. Ilagay nyo lang po ang legal first name nyo, legal last name, date of birth, and then country. Syempre Philippines po, kahit ako nasa Saudi Arabia, Philippines pa rin po ang ilalagay ko. Kasi Pilipino po ako. After that, click nyo lang po yung next. Punta naman tayo sa business info. Country, Philippines pa rin po. And then sa business type, marami pong nagkakamali dito. Kaya double check nyo po. Ang pipiliin nyo po sa option ay individual / sole proprietor. Then click next. And then punta naman tayo sa profile info. Type nyo ulit ang legal first name and then legal middle name if applicable. Sa case ko, hindi ko na inilagay ang middle name ko. Pero sa mga first timer na mag-fill up pa lang, I suggest na ilagay nyo po ang middle name nyo. And then legal last name, birthday, primary address. Ito po yung address nyo sa Philippines. And then yung city, state or province, zip code, phone number, email address, tax identification number or TIN. Guys, napaka-importante po nitong TIN para po ito sa verification ni Facebook. Sa mga wala pa pong TIN ay pumunta na po kayo sa pinakamalapit na BIR sa area ninyo. Kung OFW ay makisuyo na sa pamilya or kamag-anak sa Pilipinas, magpadala lang po kayo ng authorization or SPA. And then yung VAT, GST, kahit hindi nyo na po lagyan, optional lang po yan. Then click nyo lang po yung box and then click next. Then dito po sa payout method, BDO Unibank na po kasi yung nakaregister sa akin. Wala na po kayong option na makikita dyan. At kung nakaregister na rin po ang payout method nyo katulad ng sa akin, click nyo lang po yan and then click link payout method. Pero kung first timer nyo po, ganito po ang makikita ninyo dito. Pwede pong bank transfer na once na-reach nyo po ang $25 ay pwede na po kayong mag-payout. Wire transfer, ito naman po yung $100 threshold. At sa bagong update po ay pwede na rin po ang $25 na threshold. And then link your PayPal account. $25 threshold din po ito para maka-payout. Pili lang po kayo sa option dyan kung alin yung convenient po sa inyo. And then click link payout method. And then punta na po tayo sa exciting part. Ito pong add your tax info. Click nyo lang yung add tax info sa baba. Okay, let's start mag-fill up guys. What is your tax classification? Click nyo lang yung individual. Are you a US citizen? Kung hindi ka US citizen, syempre no ang isasagot mo. Then click next. Are you acting as an intermediary agent? The answer is no. Then click next. Pagdating dito, naka-default na po yung full name. Select Philippines para sa country of citizenship. Then, naka-default na rin po yung taxpayer identification number nyo or TIN. And then, click next. Since naka-default na ang address dahil na-fill up na natin kanina, click next lang. Click next ulit. Pagdating dito sa country of tax residence, Philippines lang ulit. Then, click next ulit. Dapat naka-blue check po yung form W8BEN. Check nyo lang itong I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. Ito po guys at marami po nagkakamali dito sa signature. Ang ilalagay dito ay ang nasa payout settings ninyo. Ito pong payout account owner. Ito mismong spelling ang nasa full name ang ilalagay dito sa signature. At kung babago ka palang nag-fill up, ang full name na magmamatch ay makikita dito sa kauna-unahan yung ginawa. Let's start with the basics. And then ang date na ilalagay ay ang date kung kailan kayo nag-fill up. Then click next. And then pwede nyo na pong reviewin ang ginawa nyong tax information bago i-submit. At kung okay na, click nyo lang yung submit form. That's it. All set na. At yun lang po guys, at para po sa mga updated na tutorials dito sa Facebook, follow and share.